Pasyal muna, pasyal. Kasama ko tong dalawa. Yan si Bogart, si Bonnie. Bonnie! Dito kami sa may farm. Ano ngayon? Miyerkules. Miyerkules ng umaga. 9:30 siguro. Wala pong 9:30. Alas 9 pa lang siguro. Panay ang ulan, pero yung ulan kasi mahina lang. Kaya mapansin nyo ang lupa, medyo basa-basa, pero hindi naman maputik. Yung mga ilang araw kasi umuulan, mahina naman yung ulan, pero napapanay, kaya nagmo-moist ang lupa. Ito na yung landahan, kailangan yumuko lang at maumpog ka. Ayun, yan, 2 drum na yan. Yan yung ginagamit nila pag nag-uuling. Ito yung mga bao. Yan. Yan ang ginagamit nila. Gagawin nilang uling. Tapos itong 2 drum dyan nilalagay. Yung ibang nag-uuling kasi binabaon nila sa lupa. Ayun yung old school, Ngayon pag-uuling na sinauna. Hukayin mo yan, ilagay mo lahat ng kahoy dyan. Yan kung paano nilang ginagawa. Tapos sisindihan. Tapos tatakpan. Hindi yan magliliyab kasi may takip, konti ang oxygen. Unti-unti na susunog yung kahoy, pero hindi siya direct na magiging abo kasi mahina ang oxygen. Namatay ito isang puno, sayang. Si Bogart nauna na naman. Ito ang problema kay Bogart, kaya mahirap dalhin si Bogart dito sa area na to kasi nung papi pa lang si Bogart nasa akin. Ito ang playground ni Bogart. Kabisado niya lahat ng sulok dito. Kahit saan parte nitong farm na to. Yan, hindi ko na makita, Hindi ko lang. Malang pumunta yan doon sa may piggery. Mauuna yan doon. Kasi nung nandito pa ako, yung rest house dito sa taas, may buhay pa yung piggery ko noon. Ayun, nakita ko na. Dito siya namamasyal. Madalas noon, walang tali si Bogart. Lalo na pag yung umaga, habang nandun ako sa piggery, andyan si Bogart, paikot-ikot dito. Tsaka noon to, walang saging to, puro coconut. Ngayon puno ng saging, daming saging. Ayun, hari-harian na naman si Bogart dun, Si Bogart walang takot yan ditong mag-ikot. Lahat ng sulok dito alam niya kung saan yung mga dinadaanan niya nun pa nag-iikot siya. Si Bonnie naman, ilang beses na siya nakapunta rito. Medyo familiar na siya sa lugar. Ayun yung piggery, move. Ito yung lumang bahay, sayang. Pahingahan to noon nung yung kasagsagan ng paggugulay nila pastor. Nabulok na. Wala na kasi nakatira. Yan ang problema sa mga bahay, lalo sa mga ganyang klase, yung pawid lang. Pag wala nakatira, madali yan mabulok. Kung yung may nakatira nga nabubulok, lalo na pag walang nakatira, mas madali yan mabulok. Madaling anayin yung mga kahoy. Binubukbok na, nabubulok na yung bubong niya kasi lang naman hindi ko na naman nakikita yung gagong ayun kung saan nagpupunta. Kailan listo ka lang ng kaunti pag ganito lahat kasama mo si Bogart, biglang nawawala yan. Ito na yung piggery, wala nang kalaman, sayang yung piggery ko.
Minalas lang talaga ako, tinamaan ako ng ASF, naubos lahat ng puhunan ko dito sa ASF na to. Kaya malas. Bagay, hindi lang naman ako tinamaan ng ASF, madami din. Bogart! Bogart! Ayun, kala ko saan po na. Meron kasi baka pumunta siya doon sa yung flat na area doon, andun yung mga kambing eh. Nakapuntahan niya doon, may mga tao doon. Baka perwisyo niya yung mga tao, nakakaya naman. Ito yung ginagamit nung nag-spray, wala na yung, andito pa ang drum nila. Ano na wala dito? Alam ko may nakalagay dito. Kahoy. Natanggal na, siguro inaano nila yung yun ang problema lang eh. Meron dito yung patungan ko noon. Ito yung drum. Yun, ipunan ko ng tubig para sa inumin ng baboy. Tapos yung mga cubicle ito. Si Bonnie baka lumusong sa ilog to. Bonnie! Shh! Ayun na nga, nandun na nga sa ilog. Shh! Bonnie! Yan ang problema kay Bonnie pag nakakita ng tubig talaga tong aso. Dahil si Bonnie kasi ang weakness niyang tubig. Kabaliktaran ni Bogart. Sayang piggery na panginayang. Clear na dito sa Zamboanga del Norte, kahit sa ibang lugar nga malinis na. Wala nang ASF. Pwede na nga akong mag-umpisa uli ng pag-alaga ng baboy. Ang problema ko lang talaga puhunan. Dahil nung tinamaan ako ng ASF, nakabuelo na sana ako noon kung hindi dumating ASF. Ang problema talaga tong ASF, nadali yung mga inahin ko, andun na mga puhunan ko, ubos. Sa laki nang nawala sa akin, mahirap makarecover dahil wala rin naman akong malaking puhunan. Doon lang ang pera ko, doon lang nakatuon talaga sa piggery nun eh. Kaso tinamaan naman ng ASF, kaya yun ang nangyari. Ubos. Sayang, malaki pa naman to. Kukunin ko pala tong, ayan yung solar, may dalawang ilaw yan. Ito yung isang ilaw, ito yung isang ilaw. Kukunin, lagi kong nakakalimutan. Madali lang kunin, kaso kailangan ko kasi hagdanan eh. Si Bonnie nawala na naman, baka lumusong na naman sa tubig tong lokon to. Bonnie! Bonnie! Nasa tubig nga, walang nga. Ayun no. Ano kasi sa tubig to si Bonnie? Addict sa tubig. Basta makakita ng tubig yan. Eh siyempre mga aso naman, dahil kagaya ni Bonnie mahilig sa tubig, hindi niya alam kung safe yung tubig, kung baka mamaya may chemical o madumi, may ngayon kasi medyo malumot. Buti nga nag-uulan pero hindi pa rin bumabaha sa ilog. Walang malakas na agos na tubig galing sa taas. Ito yung mga mangga oh. Nangangamoy failure to. Ewan ko na, sana wag naman maging failure yung mangga. Kasi yung mga pinuntahan ko doon, yung puno doon sa taas, parang naubos yung mga bulaklak. Pero sana hindi. Pero dito kasi pag tinitignan ko, mukhang okay pa sila oh. Mukhang maganda pa naman. Sana nga maganda pa. Wag sana maging failure para meron pa akong update. Itong mga saging dito, parang di lumalaki yung saging dito. Matagal na itong saging na to, last year pa to eh. O bago, baka ano to, bagong tanim to. Pero hindi, dapat lumaki na itong mga saging na to. Dito walang problema yung saging oh. Talagang malago ang saging dito. Ang daming saha nga oh. About isang tanim nila nun, katakot-takot na saan nakukuha mo. Madaming bunga. Ay kagaya na no. Ayun pa, laki naman, lapitan natin to. Laki ng bulig niya. Ayun no. Meron pa isa dito. Ayun.
Laki oh. Laki ng bulig. Ito pababa to hanggang makarating ka. Magmula rito siguro mga 200 meters. Flat na yan. Yan yung area dati ng gulayan nila pastor. Ng mga halo-halong gulay nila noon. Pinakamarami nun talong tsaka yung sitaw o yung balatong kung tawagin sa Bisaya. Yun ang pinakamarami niya noon. Tapos meron pa siya mga pechay, mustasa, yung radish, ang dami rin nun. Kaya mo mag-harvest siya nun talagang ang dami. Hindi kaya ng palengke ng manukan. Kaya ang ginagawa ni pastor nun, dinadala niya pa sa ibang bayan. Ba't ang dami natutumbang coconut? Natutumba o pinatay nila? Natutumba yan dahil hindi naman nila papatay niyan basta-basta eh. Kasi sabi ng isang trabahador, nagkakasakit daw yung ibang coconut. O baka nag-ubod sila. Kumuha ng ubod. Ayun oh, may nakatumba oh. Tapos doon may nakatumba rin banda ron, ayun oh. Ayun to. Yung mga palapa ng mga nyug, ayun dami oh. Iniipon nila yan kasi panggatong yan pa nagkopra sila, nagluto sila ng nagkokopra, ginagamit yan eh. Kailangan yung mga kaya iniipon nila mga kahoy. Wala na naman yung itim si Bogart. Si Bonnie kasi hindi yan basta-basta lumalayo sa akin. Ang dahilan lang yan si Bonnie para lumayo pag nakakita ng tubig. Lagi nandito sa tabi ko. Lalayo lang yan pag nakakita ng tubig yan. Wala na, tablado na ako dyan. Dun sa tubig yan. Kasi ang weakness ni Bonnie, tubig. Makakita yan ng tubig. Wala na. Magsiswimming na yan. Mahilig kasi sa tubig. Ayun yun, dalawa pala yun nandito. Tatlo natumba. Ito isa. Ewan ko, natumba ba o pinutol nila? Baka kumuha sila ng yung ubod. Sarap yan, yung ubod. Hinihingal na si Bogart to. Pero yun naman kasing gusto nito mga asin to. Gala-gala. Kaya pinapasyal ko sila. Kasi itong mga Belgian, mataas ang adrenaline nito. Yan ang mga gusto nila. Yung tatakbo, mag-iikot, maghuhukay, maglalaro. Ayun yung patag oh. Puro saging yan. 4 years ago, puno yan ng gulay. Talong, sitaw. Yung sitaw, bandaron. Yung sabi, masukal kasi hindi na makita. Kailangan gamit pa ako ng drone para may pakita sa inyo eh. Yung area ng sitaw, siguro mga nasa 1 hectare yan. Puro sitaw. Tapos dito yung mga talong, wala. Medyo madilim ng tignan kasi malalaki na yung saging eh. Nagugulay siya nun dito. Walang saging yan. Maliwanag yan, maliwalas yan kasi puro gulay nga. At tong mga coconut nun, malalaki na oh. Noon maliliit pa yan. Pero dahil lumalaking coconut, nagiging malilim ang lugar. Hindi na magandang taniman ng gulay kasi hindi na naarawan ng ilalim eh. Ito yung puno ng buli. Ano? Tatlo na yung naputol. Hindi naman naputol yan eh. Tumumba ng kusa. Siguro katandaan. Meron pang isa rito, ayun oh. Yung rest house nandito banda. Teka. Itong direksyon na to. Yan ang rest house. Andyan yan sa taas. Masaya na naman itong dalawa dahil nakagala na naman sila. Ito yung natumba oh. Mataas din to. Ito natumba na to. Dahil sa katandaan nabubulok yung ilalim kaya natumba yan ha. Magmula doon ay yung puno niya, doon siya nang galing, tumumba siya dito. Ayun yung pinakadulo. Si Bogart nandun na naman sa dulo.
Ayun, umikot na palang walang nya. Si Bogart kasi, ang problema dito, pag may nakitang ibang tao yan dito sa farm na alam niya na hindi worker dito, hahabulin niya talaga yan. Yung tipong magnanakaw, trespasser, hinahabol ni Bogart yan. Maganda lang kay Bogart kasi, nase-sense niya kung worker ka dito o hindi. Pag na-sense niya na worker ka, hindi ka niya pakikialaman, wala siyang pakialam sa'yo, hahayaan ka lang niya. Pero pag alam niya hindi ka worker dito, nako, delikado ka, hahabulin ka talaga niyan. Itataboy ka niyan, paalisin ka niya dito. Ganyan ang trabaho niya nung nandito pa kami noon, nung nandito ko sa rest house noon, dahil ito ang playground niya noon eh. Kahit nga yung nag-harvest, yung mananggete, yung nag-aano ng tuba, yung nag-harvest ng tuba, kilala niya yun eh. Pag nakikita niya, hindi niya nga pinapansin dahil alam niyang dito yung tao eh. Pero pag pumasok ka rito, hindi ka taga rito, wala kang purpose dito at hindi ka niya kilala, patay ka, baka maging kwento ka na lang, bahala kayo mag-usap kung makakausap mo siya o hindi, kung may papaliwanag mo sa kanya kung bakit ka nandito sa loob ng farm. Ito yung landahan no, dahil hindi naman season ng harvest nila, ng pagkopra, kaya tahimik dito sa landahan na yun. Sa taas niyan, dyan ilalagay yung mga kuwan ng kopra, yung kuwan ng nyug. Ayun, nandun na, nauna na si Bogart. Ito si Bonnie oh. Si Bonnie ano talaga to eh, dikit sa akin to eh, papas girl to eh. Kung nasaan ako nandun yan, hindi yan lumalayo sa akin. Basta ganito naglalakad kami ni Bonnie dito sa farm, hindi yan lumalayo sa akin, hindi yan mauuna. Nasa harapan ko lang ngayon, nasa likuran ko yan. Pero si Bogart, iba si Bogart, kasi lalaki yan si Bogart eh. May ano yan, may sariling mundo yung lokong yan. Kung masisiguro ko lang kada punta ko rito, walang ibang tao, wala akong problema kay Bogart eh. Ang problema kasi yung mga worker, hindi niya naman inaano ang worker, pero baka magkabiglaan sila kasi ng worker, o kaya baka may bagong worker dito sa farm, hindi niya kilala, naku, delikado. Ito yung noon, tong kubo na to, pa nagsosort ng gulay, inaayos na nila, dyan ilalagay, ayun o. Pero dahil wala nang activity sa vegetable farming, nabubulok na oh, sayang. Magandang pahingahan yan eh. At nawala na rin yung mga mahogan na rito ng puno. Mga 3 yan. 4 pala yung 5 ang pinutol ng mahogan na rito. Malalaki yun. Kaya naging maliwanag sa lugar na to dahil wala na yung mahogan eh. Noon kasi nung nandito yung mahogan, madilim ang lugar na to. Pag tanghalin tapat, itong area to, hindi yan naaarawan dahil sa puno ng mahogan eh. Pero ngayon, maliwanag na, maliwalas na, wala na yung mahogan. Sayang yung mahogan yan. Pero kailangan nilang alisin. Kaya, kasi nakaka-apekto dito sa coconut. Daming bunga ng coconut oh. Ito, mahogan ito. Oo, mahogany ata yan. Oh, mahogany yan. Dito pa. Ayun, yung payat na yan, mahogany rin yan. Ang panahon ngayon, maulap. May konting breeze ng hangin, pero hindi ganun kalakas. Kaya doon sa bahay, mainit. Kung lagi ka lang mag-electric fan, ako patay ka naman sa bill ng kuryente mo, lagi ka nag-electric. Kaya kung minsan mas magandang lumabas ka, pumunta ka sa farm, kagaya nito, medyo ano rito, presko hangin, medyo malamig, nararamdaman ko. Ayun, yung rest house, doon sa taas, dito yung hagdanan. Naalala ko niyan, pa bumibili akong tubig, sus ang hirap, maakit ka sa hagdanan, ilang
almost 300 step, dala-dala mo yung isang container ng tubig, ng drinking. Ito yung gate. Ayan ang subdivision. Etong kalsada, pag diniretso mo yan, papunta yan doon sa highway. Ito mga ano to, coral na bato. Oh, parang coral yan, no? Dito kasi sa poblasyon, nagkalat yung ganyang klase yung mga bato na parang coral. Hindi naman eksaktong 100% coral, eh. Pero para siyang coral. Ang dami niyan dito sa poblasyon, sa mga ibang bahay makakakita ka ng ganyan. Ayan, sumakay na si Bogart. Ibig sabihin niyan, pag ganyan niya si Bogart sumakay, ayaw niya na dito. Gusto niya lumipat ng ibang pwesto. Ayan, patingin lang. Nag-aaya na yan. Gusto niya sa ibang pwesto naman. So, kailan lumipat kami ng pwesto. Wala pa pala kaming ulam ngayon. Pupunta muna ako sa highway, yung mga nagtitinda ng isda, baka may magandang isda dun. Hanggang dito lang muna ang aking update para sa inyo. Salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe. Please like and share para updated kayo sa susunod na video ko. Maraming salamat po.